Ang gwardiya nga ba ng Reino Shine Elasto Painters na si Felix Lemete ay posibleng mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Dahil sa ngayon, kahit na nanalo yung Converge kagabi kontra dito sa Blackwater Bossing, alam na ng lahat na mangyayari yan dahil itong Blackwater parang Terra Firma, yan ay yung isang team na wala namang planong manalo. Pero pagdating kasi dito sa mga top team sa PBA, kinakailangan ng block ng Converge ng mga additional na mga players na makatutulong sa playmaking, lalo na at wala pa to si Jordan Heading. At si Felix Lemete, magiging magandang option yan para dito sa koponan ni Coach Franco Atienza. Lalo na at alam naman natin na ito si Jordan Heading matatagalan bago makabalik. So if ever na makakuha niyang Converge itong si Felix Lemete, magiging malaking boost yan dito sa kanilang lineup. So sabihin na natin na makuha nga nila ito si Lemete, sigurado na magiging maganda to para dito sa mag-Converge Fiber Xers. At alam natin na medyo yung value ni Lemete bumaba na dahil hindi masyadong nabibigyan ng minuto ni Coach Cheng Giao dahil sa ganda ng nilalaro ni Adrian Nocum. So sigurado na pwede nang ipalit ng, for example, Converge itong kanilang backup guard na si Jade L. De Los Santos para dito kay Lemete. Magiging balance naman yan at ma-approve yan kaagad-agad ng PBA. Kapag nakuha na itong Converge ito si Lemete, hindi na nila po problemahin na wala pa ito si Jordan Heading at hahayaan na nila to na makarecover muna sa kanyang injury. Dahil dito, hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na matuloy na yung paglipat ni Felix Lemete dito sa Converge Fiber Xers. Masiguradong magiging magandang fit ito dahil yung laro naman ni Lemete, siya yung tipo ng player na pumapasa muna doon sa mga teammates niya at hahayaan itong maka-score. Kaya magiging maganda ang chemistry nila. At napag-uusapan pa yung mga ibang PBA teams ngayon. Itong Terra Firma natambakan na naman dito sa huli nilang laro. At sabi nga nila, yung roster nito mukhang ito yung tipo talaga na walang balak manalo. At ang isa pang masamang balita, mukhang ito Terra Firma daw baka hindi matutuloy yung planong pagbenta dito sa Star Horse. Parang medyo nagdadalawang isip daw itong Star Horse Shipping Lines kung bibili nila itong Terra Firma Jeep dahil ayon doon sa mga reports, parang hindi pa raw sigurado itong Terra Firma kung sa or rather itong Star Horse kung kaya nilang i-afford itong pag-maintain ng PBA team. Kaya nilang bilhin yung Terra Firma. Pero ang problema kasi dyan, kaya ba nila na ma-sustain yung tinatawag na sabihin na nating required na maintenance para maging isa ka doon sa mga teams na magkakaroon ng mas malakas na sabihin na nating performance sa PBA. Dahil syempre, bukod sa pagbili ng prangkisa, kinakailangan din ng Star Horse na gumastos para doon sa mga salary ng players, ng coaches, ng staff nila. Of course, yung mga medical trainers, physicians, mga ball boy, water boy. Plus, of course, alam natin na maraming gastos sa teams, lalo na, of course, kapag may import pa. So, kinakailangan yan lahat sagutin ng isang koponan. Milyon-milyon ang aabuting gastos para sa pag-maintain ng isang PBA team. Sabi nga ni Ramon ang dito sa mga teams niya sa PBA, bilyon na ginagastos nila. So, kinakailangan pag-isipan niyang mabuti nitong Star Horse Shipping Line. So, kung magdadalawang isip itong Star Horse, medyo magiging problema yan para dito sa mga fans na gusto na itong kanilang koponan na Terra Firma ay mabenta na. So, kinakailangan na lang nating mag-intay sa latest developments kung matutuloy ang pagbenta ng Terra Firma o hindi.